Hi guys! So, I'm with Miss Maymay. Ma'am, nasan po kayo nga pala located? Cebu. Sa Moalboal, Cebu Cebu, ako ayan. naka-locate. So, sa Cebu. So, sa meeting namin today, tuturuan ko siya paano gamitin yung Manara and papaano mag-execute ng trade sa ating platform. So, ayan, i-hide ko lang itong screen. So, first step is, syempre, kailangan mong magkaroon ka ng account sa broker. So, kahit ano naman broker po pwedeng gamitin pag-enrolled ka sa economy, but ako, mas maiga-guide ko kayo dito sa Light Finance since I've been with this, I've been trading here for 1 year and 9 months na. Pero sa Forex, 4 years na po ako. And I was using FBS noon eh. Kaya mas gusto ko po ito because um, may social trading. Mayu-utilize mo yung galing ng mga iba't ibang social trader. Tsaka, pinaka-favorite ko dito, etong po, pwede ka po mag-calculate ng risk per trade. So, ayan, wait lang. Hide ko lang to. Saan na ba yun? Nawala. Ayan. So, um, ayan, ito yung aking real account. So, kapag newbie ka, kailangan meron po kayong demo account. I suggest wag po kayo magta-trade sa real account muna unless you are confident sa pag-execute ng trade. So, how to create a demo account? Just click this link, tapos activate demo trading. Pag naka-activate na po yung demo account, you can click this po, etong MetaTrader. And then, dito, open po kayo ng account. Click open account. Kaya lang, dahil nakarami na ako ng demo session na nag-exceed na. Pero actually, we can ask naman yung support na ma-delete po itong mga demo. I-chat lang natin si support. So, since nakalima na ako, yun. Nag-create lang ako ng empty 5 cent demo. Actually, you can create a classic. Kaya lang, malaki Mm. kasi yung lot size kapag classic. So, I suggest create kayo ng classic at cent account para lang alam nyo yung difference ng dalawa. Mas maiintindihan nyo yung pinagkaiba ng classic at cent. Kasi sa cent account, ang lalabas na figure dyan, pag naglagay ka ng $50, magiging 5,000 cents. So, it's like you're trading $5,000 sa 0.01 na lot size, ganun. Um, Gawa ka na lang ng MP5 cent account para po safe at makapag-order kayo ng mas maliit na lot size. So, pag nakagawa na kayo niyan, ma'am, turn into main. So, main nyo lang yan. Para yun yung lalabas sa dito. Pag pinindot nyo yung trade tab, yun, dun kayo makakapag-trade ko. Ano yung naka-main, dun po kayo makakapag-trade. And then, if you want to log it in sa inyong MT5 account sa cellphone, sa app, click nyo lang yung setting, and then, ito yung login details. So, pagpunta mo sa MT5, ito yung login Ah, detail. Ito po yung server. Hanapin ng Light Finance MT5 demo. And then, ito po yung trader's password. Diyan, kapag yan po ang ginamit yung password, makakapag-trade kayo. Kasi kapag investor's password, read-only lang po siya. So, pag sabing read-only, kapag nilagay mo sa phone mo, sa phone ng iba, hindi nila yan magagalaw. Mas safe yan para hindi ka magkamali. Minsan kasi kapag kunwari, na-experience ko yan before, meron ako EA trading, tapos nagmamanual ako, nagalaw ko accidentally yung EA ko. Eh, hindi advisable haluan ng manual trades yung EA. So, we can create multiple trading accounts. Sa real account, we can create up to 10. So, pwede yung iba for manual trading, for copy trading, for EA trading. So, you can diversify your portfolio. Marami tayong pwede i-log in sa ating MT5 account and MT4. Okay? So, ayan, gawa tayo ng demo. And then, ngayon, ang ituturo ko po dito is paano mag-trade dito sa Light Finance. Ah, why dito,
Kasi gusto ko po matuto kayo mag-calculate ng risk per trade. Sa mga tutorial po dito sa ECA kasi hindi ka tuturuan how to do it kasi iba-iba tayo ng broker. Pero ito kasi yung gusto kong ma-practice nyo dahil kung hindi, tunog po agad ang inyong haharapin. Pakita lang natin ng action. So, once na nagpunta po kayo dito sa trade, ma'am, hanapin niyo yung currency pair na gusto niyong i-trade. So, yan, pwede niyong hanapin dito, currencies. Sobrang dami nating currency pair. Ayan. Pero, yung mga gusto mo lang i-trade, pwede mo i-click ng star. Favorites. Lagyan mo ng star para mas madali mo siyang makita dito sa favorites. Pwede ka rin mag-trade, pwede ka rin mag-trade ng crypto, ng Miss Janice, may hindi po pala ako natanong regarding sa trader's account, either demo or real. Once ma-create mo siya, nababago yung settings but hindi na siya nadi-delete? anong nababagong setting. I mean, for example po, 'di ba, kanina, sorry, hindi ko kasi siya na-ask. Nag-create ako ng account, example, may 4 na akong account, pero it turned out 'di ko na bet i-keep yung ibang account. Puwede ko po ba siyang i-delete? Ayun, i-delete mo. Chat mo lang dito si support. Like, Ah, kunwari si eto, support para pala talaga. ganito, chat si support. Hi, hi, please delete. Yan. Hintayin mo na lang siya. So, ako Ah, kasi nakarami na ako ng ganito. Kaya, kaka-demo ko. Yan. sige po. Thanks po. Okay, kapag ayaw mo na sa kanila, pa-delete mo na lang. Okey And po. then, ayun po. So, doon na tayo sa paano mag-trade. Okay? So, wait lang. Okay? Ayun. Ito yung mga tinatawag po dito, yung currency pair o yung commodity. Pag commodity, yun yung mga gold, yung mga metals. Currency, yan yung AUD, USD, GBP, yan yung commodity. Kapag naman cryptocurrency, yan yung mga Bitcoin, Ethereum, um, ano pa ba? Ayan, yung mga yan. Pero hindi kasi ako nagte-trade ng crypto eh. Pero you can trade crypto din dito sa platform na to. So anyway, pag tayo connected na sa ating economy account, karamihan na makikita mong signals from the professionals ay gold. Yan ang pinaka sikat na currency pair sa mga manual trader. So, ayan. Pag magpe-place tayo ng trade, i-click mo lang yung gold. Okay. Lalabas po yung chart na to. Pero sa una, wala po kayong RSI tsaka CCI. Ginawa ko lang yan by clicking this indicator. So, may mga built-in indicators tayo. So, a-add nyo lang yung CCI, tsaka RSI if gusto nyo rin po yung ganitong klaseng indicators. Dito kasi, mas makakatulong to pang-confirm sa inyong trading kung mas malaking chance na tama yung trade. Usually kasi kapag kunwari, lagpas na siya dito sa band, below 30 na sa RSI, below 30, isa siyang signal na it's time to buy. Sabihin, oversold na siya. Lalo na kapag pareha sila ni CCI, ito si CCI, pareha sila na nagtugma na oversold na daw siya. Nakikita niyo itong highlight, ma'am? Yan Yes yung po. highlight. Yan yung area na gusto natin, pag lumabas po yung linya dyan sa area na yan, yun yung, yun yung inaabangan nating signal. So, like, Hmm, I mean, confirmation ba, ganun. So, pag kay CCI, below 100, ibig sabihin, oversold siya. So, kapag po yung dalawang yan ay nagtugma, tapos nandito makikita mo, nasa dulo na siya, nasa support, it's another signal na it's time to buy. So, kung nakabuy ka dyan, ayan o, pareha sila. E di, kumita ka na naman dito. So, kung mag-aabang ka na naman dito, kailan ba
kailan ba maganda mag-buy ulit or mag-sell ulit, aabang ka nung parehas sila nagtugma. Kaya lang hindi yan lagi applicable kasi M1 'to, So, check mo muna yung overall na trend, oh, kung uptrend o downtrend. Anyway, nandito na tayo sa wait lang, ang init. Sige po. So, Grabe yung init ngayon. Mama, malinaw ba yung boses ko? yes po. Ayun. Naka-headset, so okay lang. So, kung Thanks po. kunwari, ma'am, dito, ito yung current na nangyayari sa ating trade, sa ating chart. So, kapag sinabi ni Manara na mag-place tayo ng buy, wait, check natin muna si Manara. Manara. Tignan natin kung baka meron siyang signal. Pwede tayong sumabay. So, ngayon, ayun, sakto. Sabi niya, 12:52, mag-sell daw tayo. So, let's sell ng 2374.85. 4.85. So, check natin. Sell daw. 2374.85. Kaya lang, ang price ngayon, 237582. Ibig sabihin, mas mataas doon sa sinend niya. Actually, pwede na tayo mag-place ng sell now. Mas maganda yung pwesto ngayon. Kumbaga, mas makakapagbenta tayo ng maganda presyo. It's like, parang sinabi niya, mag-sell ka at 50 pesos, kaya lang ngayon 51 na. Mas pabor yun. Mas malaki yung kikitain natin. So, we can click sell button na agad habang mataas pa yung price. Pero kung kunwari, naabutan mo na mababa yung price, mag-aabang ka. So, pag pinindot mo tong at the price, diyan tayo magpe-paste nung entry price. Diyan tayo mag-aabang. So, pwede rin, ito yung tinatawag na, di ba may mga pending order buys, buy stop, sell limit, sell stop. So, kung kunwari, gusto mong sabayan exactly yung signal niya, 2374.85. Dito yun at the price. 2374.85. Yan naman, parang sinasabi mo sa sarili mo na, okay, magpe-place lang ako ng trade kapag ang presyo ay bumaba ng 2374.85. Meaning, ibig sabihin, tuloy-tuloy na siya, base sa analysis mo, magko-continue siya na bumaba. So, gusto mo, bumaba muna yung presyo kasi currently nasa 2375 po siya. Gusto mo bumaba at 2374. Naintindihan, ma'am? Apa. Gusto mo siyang bumaba kapag at the price. Kapag yan ang klase ng order mo. So, kapag gusto mo naman po, sell now, pipindutin mo tong sell now. So, click natin yan. Pag pinindot mo yan, your account is in read only. Naka-read only daw ako. Wait. Bakit ako naka-read only? Ito na lang. Wait lang po. So, balik tayo dito. Sige po. By the way, na-skip ko pala yung part na paano mag-deposit sa demo account. So, i-click niya lang tong deposit. Deposit. And then, deposit ka ng virtual money. Hindi siya totoong pera. Kung magkano yung gusto mo, kunwari 1,000 USD, click mo continue. Ayan, papasok na siya dito. Tapos mag-deposit ka, kunwari, check mo ma'am ito. May 2,900. So, pwede tayo maglagay ulit ng 100. Makikita mo mag-a-adjust siya agad. Ayan, naging 3,000 na po yung ating asset dito. So, kapag ready na tayo mag-trade, punta tayo kay XAUUSD. Tapos, ang sabi po niya ay sell at 2374.85. Pero ako gusto ko na mag-sell ngayon kasi mas mataas yung presyo. I will click the sell button.
So, sabi niya, trade has been successfully opened. So, ganun lang po talaga, literal, kadali mag-trade. Pipindutin mo lang yung button. Ang mahirap is yung pagka-calculate ng risk per trade. Yung sariling greed. Yan ang magiging kalaban. Kasi dito sa economy, pinifeed na po sa atin yung mga trade ideas. I-execute mo na lang. So, nasusunog yung mga trades kapag masyadong malaki yung lot size kagaya nito. Pinakita ko Hmm. tong sample. Lot size 1. Buy at sell, sabay nating nilagay. So, nananalo ng 200 pero natatalo ng 200 kasi lot size 1. Dinemo ko na paano kapag magte-trade ka ng mataas na lot size. Gusto kong ma-experience niyo yung masunugan sa demo. At least sa demo man lang. Para alam niyo, ganito pala. Pag malaki pala lot size ko, masusunog ako. So ngayon, ma'am, um, nag-trade tayo ng 0.01 lang. Pero, hindi natin nalagay yung stop loss tsaka take profit. So, pwede natin i-click tong edit. Edit, closing condition. Dito natin ilalagay yung take profit tsaka stop loss. Dito sa ibaba. So, kopyahin natin. Stop loss, 2379. Stop loss. 2379. 2, 3, Tapos take profit, 2, 3, 2369. 6, 9. O pwede ka mamili kung alin lang TP mo dyan. So, kung 2369, tignan natin magkano yung mapapanalunan. 2369. Yan. Kapag daw ito yung ating TP at ito yung SL, ito yung pwedeng matalo natin at mapanalunan. Ngayon, kung classic, kung classic account ang tinatrade mo, by the way, sa demo, walang cent account. So, kahit 0.01 yung nilagay ko, pag demo account ang tinatrade nyo, hindi siya talaga demo. Yun yung medyo, ano ko dyan eh, huwag nito, baka malito kayo. Sa sa demo account kay Light Finance, as if cent, classic account po yung tinatrade nyo. Paano ko ba ito ma-explain? Siguro, pag demo na lang, classic ang open nyo. Kasi para hindi kayo malito. Mahirap i-explain. Wait. Basta ma'am, ito ang 0.01 katumbas yan para kang bumili ng 1,000 units of currency. 1,000 units. 1,000 na dami. Parang nag-order ako, pabili po ng 1,000 na XAU USD. Gets niyo yan, ma'am? Apa. Pero kapag this is cent account, pag nag-trade ka ng 0.01, ang katumbas niyan ay 10 units. Mas konti. Hmm. Kasi it's a cent account. Nakuha ma'am yung part niya. Medyo crucial yung, medyo, Yes. Yes po. So, parang sa mga beginners, Miss Jenice, mas okay na gamitin namin yung 0.01 kasi mas konti lang yung magagamit ng units or mga amount opo. bagan ba, hindi gano'n kalaki yung impact ng every talo or Opo. something. Mm. Eto pala, para din mas maintindihan. Pag classic account, ang talo mo 3 USD. Dito, pag panalo 7. Pero kung this is a cent account, 3 cents lang iyan. Gets? Yes po. Yon, yan. Para madaling maintindihan. Hindi ko alam pa paano ko siya ito-transfer eh. yung, yung info. So, basta ganun. Pag po kayo ay nagtitrade sa cent account, kung ano yung nakikita yung loss or profit, cent yung figure niya. Okay? So, Apa. dito, pag 0.01 cent account, 3 cents ang talo mo. Pero kapag 0.01 classic account, 3 USD ang talo mo. Ngayon, kung ang fund mo ay 100, tapos ang tinuturo namin sa'yo, you should only risk 1 to 2% per trade. Tingin mo, tama ba na mag-trade ka ng 0.01 classic account? 'Di ba, hindi siya pasok dun sa risk Hmm. management. Talo ka agad ng 3%.
Eh, may mga trader, gusto pa nila mas mataas. Hindi kasi nila naka-calculate 'to. Kaya po, gusto ko mapa-practice niyo na nakikita niyo agad, unang tingin, $3 pala matatalo ko dito kapag 0.01 classic account. Eh, kapag classic kasi hindi na wala ng mas mababa diyan, eh, hanggang 0.01 na lang talaga. Kaya kung gusto mo ng mas maliit ang puwede mong ma-risk, trade ka sa cent account para cents yung figures. So, click Pan natin apply. Paano 'to siya ma-o-open again, Miss Jenny, sa edit? Yung kanina, Edit, yung oo, merong edit. So, ayan, oh, kumikita tayo ng 0.59 mula do'n sa kanina. So, kung kunwari, hmm. magse-sell tayo, puwede naman 'di ba kanina nag-sell muna tayo bago natin nag-edit, bago tayo Opo, nag-edit. Kaya ginawa 'yun kasi habang nasa tuktok pa baka kasi biglang gumalaw, sayang 'di ba, nasa taas makapag-sell tayo. So, nag-sell muna ako agad bago ako nag-edit ng mga SL at TP. Pero kung gusto mo naman nagka-calculate muna para makita mo yung difference ng mga lot size na 'yan, kung magkano yung kikitain kapag nag-change ka ng lot size, ilagay mo muna yung closing conditions. So, check natin. 2,366. TP2 tayo. 2,366. 2,366. 366. Tapos stop loss, 2,374.8. Ay, tama ba? 2,379. 2,379. O sabi niya, pag ngayon tayo pumasok, ayan ang ating pwedeng matalo at mapanalunan. So, pag po to, binago mo, matik mag-a-adjust. Nakikita niyo po, nagka-calculate yung take profit tsaka stop loss. Sa tuwing Opo, nag-a-adjust po ako ng lot size, di ba para, ganun pala yun. Kapag 0.10 ang lot size ko, kikita ako ng 85. Pero, pag mali yung trade ko, talo ko ng $40. So, if okay sa'yo yung ganyan, i-risk mo, 38. i-place mo yung trade na yan. Kaya, hindi po dapat tayo mangungopya ng mga lot size na nakikita natin yung mga nagpo-post ng profit kasi magkakaiba-iba tayo ng mga capital. Basta ang Hmm, main rule po dyan, risk only 1 to 2% per trade. So, ito po, kung ito ay cent account, pwede ka manalo ng 85 cents lang. Pero ang talo mo, 39.9 cents lang. 'Di ba? Mas conservative yung lot size kasi pwede ka hmm. mag 0.10 cent lot. Ang 0.01 classic lot, katumbas niya ng 1.0 cent lot. A point, 0.01, 0.01 ng classic lot, katumbas niya yung 1.00 cent lot. Nuggets po yung part na yan. Opo. Ayan. Dapat pala gumawa ako ng PowerPoint. So, let's say 1.0 ang ilagay natin. Ulitin natin. 2,379. 2,3. Nagbabagong 2,366. Ayan, nilagay ko one lot. So, kung cent account to, talo po tayo ng 700. panalo tayo ng 800 cents, which is $8. Kapag talo naman, 4.5 dollars. So, yun ma'am. Nakukuha po ang ibig sabihin pag nasa cent at classic lot nagte-trade. Opo, Yun. pero So, mas okey pa din sa cent muna. mas okay po sa cent. Kasi, kung sa cent, may 2 decimal ka pa. Ayun o, Hmm, pwede mo pang paliitin. 'Di ba? Kasi kung classic ka,
laki agad ng talo mo, $4 agad. Opo. Yun. Kaya, gusto ko po yung sa team natin, ah, napa-practice po ang pagka-calculate ng risk per trade para hindi po kayo masusunugan. Nasusunog lang ang tao kasi, ang account ng tao kasi hindi po nila alam yung posibleng loss sa trades nila. Like iyan, kung kunwari sento, dahil huli na tayo nakapasok, ayan o, ang laki na agad ng pwede mong talo. Hindi na siya pasok dun sa risk only 1 to 2% per trade. Hmm. Kung nagsumusunod tayo ng 1 to 2% per trade, kahit kailangan mo munang masunog ng 100 times, ay matalo ng 100 times Bago bago masunog. So, kapag po may mga negative na tao na nagsasabi na, scam yan, susunog lang ako dyan sa Forex. Hindi po kasalanan ng Forex yun. Kasalanan yun ng tao. Kaya ako po, nasunog ako day 1, after 1 week, nasunog din, 1 month. Because hindi po ako nagka-calculate ng risk per trade. Hindi ko pa to alam dati. Wala, hindi pa ito yung broker ko nun. So, yun yung kulang nung panahong nagsa-start ako. Walang nagga-guide, wala pong nagsasabi na, ganito pala mag-calculate. Basta ako, basta trade lang ako ng trade eh. wala ring guide na nagsasabi na, dito ka mag-sell, dito ka mag-stop loss. Hindi ko talaga alam. Kaya ako mismo nag-enroll kasi gusto ko ma-utilize yung galing pa ng iba pang mga social trader. So, I mean, ng mga manual trader. So, ganun mag-place ng trade. Okay, balik tayo kay product utilization na napag-iwanan ko na to. So, product utilization na muna tayo. So, ayan. Sabi nila yung harmonic pattern daw. Itong top 4 natin ay si Gartley, si Butterfly, si Bat, at si Crab. So, nakikita-kita ko lang yan sa mga courses before, but hindi ko talaga siya alam paano i-place sa chart. So, nung nagamit ko tong si Manara, sabi ko, ito pala yung ito pala yung mga nababasa-basa ko noon na harmonic pattern na saka to na-visualize ko na yung mga pinagsasasabi nung nasa course. Wait lang, lalagin lang ako. So, login tayo sa ating account para ma-access natin si Manara. So, pupunta tayo dito sa Forex, Manara. Pag kinlik po yan, meron po ditong Access Manara Now. Ito namang Manara Trainer, ito Manara Trade Ideas, yan yung sa Telegram. Ito siya, yan yung Manara Trade Ideas. So, para ma-access natin yung Manara Scanner, click natin tong Access Manara Now. Okay, naglo-load lang siya. So, ito yung ating chart. Sa unang bukas, sobrang daming lumalabas na pattern. Pwede natin itong i-hide or pakita, ganyan. So, i-hide. At least dito, matetrain ang mga newbies na, okay, ito pala yung cipher. Ito pala yung cipher pattern. Ito pala yung, tawag nito? Pag pinindot mo yung lalabas, ito yung zone kung saan tayo magpa-place na order. Ito yung target 1, target 2, stop loss, risk reward. Pero dito hindi niyo pa ma-visualize kasi wala pang drawing. Mamaya ipapakita ko sa inyo paano yan makita ng may guhit-guhit. So, dito sa monitor, pag pinindot nyo tong monitor, tagal mag-load. Wait lang natin. Ayan, nag-load na siya. So, dito sa monitor chart, dito po tayo po pwedeng mag-place, maghanap ng mga signals na pwedeng i-trade. So, balikan lang natin yung PowerPoint muna.
So, ayan, Forex, i-access mo daw yan. I-click mo yung kanina, discuss na natin. So, dito sa notification naman, makikita natin itong mga pwede natin i-trade. So, sabi dito, before anything, click on the Telegram and na-access niyo na to, ma'am? Ako, ayun po yung sa economy na parang start tapos may ID na Oo. ipe-paste doon, opo. Okay. So, Um, for the sake of tutorial na lang din, ito, yung part na yon, punta tayo sa notification. Dito, um, pwede nating i-change yung settings. So, kailangan nandun yung bat, crab, gartly, butterfly. Kung meron ka pang gustong i-add, pwede din. Pero, itong apat yung importante. Tapos, sa watch list naman, so, pwede mo i-add yung gold, Bitcoin, kung ano pa yung mga gusto mong i-add. Tsaka ako, yung Forex major pairs lang. So, ang kinaganda sa Manara is that maa-alert ka sa Telegram mo. Kahit busy ka, pwede mo siya i-connect sa Telegram by clicking this button. So, magkakaroon ka ng Telegram bot. So, ito yung Telegram bot. 'Di ba, may instruction doon na lalagyan mo ng, ano ba yun? Yun. Tatype ko lang /start tapos /alert. May steps tayo dyan. Sana ba yun? /start. Yan, ganito siya. Pag unang-una, lalagay mo /start, /alert, tapos tatanungin ka ano ng email, ano yung authenticated token. So, yung authenticated token, dito siya makikita sa account. And then, meron tayong authenticated token kanya-kanya. So, ayan, ipipaste nyo lang doon. So, once na na-paste nyo na, ma-access nyo na po ito. Successfully subscribe to notification. So, ayan, mag-feed yan sa atin. Kapag po tayo ay hindi nag-subscribe na kay Economy, mawawalan tayo ng access dyan, pati sa VIP signal. So, ako kahit, nag-start ako dito January 28, continue pa rin ako nagsasubscribe kasi very useful po itong tool. Now, ano ba yung next? So, ito yung mga hinahanap nating pattern. Yung butterfly, bat, gartly, and crab. So, yan yung may top na winning rate. So, dapat daw ang risk reward should be 3 or higher. Para, kunwari, sa particular trade na to, matalo ka man ng $1, di ba? Risk only 1 to 1 to 3%, 1 to 2% per trade. So, kung ang ni-risk mo is 1%, ang mapapanalunan mo dito is 3.24% ng capital mo. Pag nag-risk ka ng 1%, ang mapapanalunan mo naman dito sa trade na to, 4.68%. Dapat, mas malaki lagi yung reward kaysa sa risk. So, kung matalo ka man ng 5 beses, talo ka ng tigo $1 sa $100 na fund mo, talo ka ng $5, pero kapag lagi ka namang nananalo ng tig $3, so, 3 times 5, 15, minus 5 na talo, overall, $10 ang kita mo. Kaya po, napaka-importante ng pagka-calculate risk per trade. Kasi pag hindi tayo nagka-calculate ng ganyan, wala. Ubos. Lalo na kung hindi mo alam na $1 o $2 yung talo mo, hindi ka hindi mo masusunod yung iyong trading plan. Ubos agad ang fund mo. Wait lang yung anak ko kasi biglang lumapit, nagpapalagay ng KD nail polish niya. Wait lang, B. Lagyan ko lang siya ng KD nail polish. Yung nail polish niya natatanggal kasi to after 1 day. May ayan na. Go, dun. Go to Ate Jenny. Thank you. So, mama, yun yung importante ha. Hindi to pagalingan ng dami nung profitability agad. Lalo na pag newbie. Huwag tayo humagat na 100% gain agad.
in just 1 month. Pwede yon, pwede talaga mangyari yung from 100, madodoble mo, kaya lang, um, very risky. Tsaka mo na yung gawin pag gamay mo na yung pagbabasa ng chart. But, stick ka muna sa 1 to 2% per trade. Ang goal, ako kasi, dati gusto ko malaki agad kita eh. Pero dahil naranasan ko na yung sunog, yung risk dito, ang goal ko na lang is, mas malaki lang yung kitain ng pera ko kesa sa bangko. Hmm. Di ba? Oo, yun. Um, so, ayan. Calculating your risk to reward. So, kapag 0.01 lot size sa cent account, 0.10 cents per pip ang nire-risk mo. Alam na po ba kung ano tong pip? Hindi pa. So, mamaya pakita natin. Pag 0.1 lot size, $1 per pip. Pag 1 lot size, $10 per pip. Medyo nakakalito to. Kaya nga, sinasuggest ko doon sa video ko kanina, calculator na lang kayo. Kasi nakakalito to eh. Kahit na naaral ko siya, nakakalito siya aralin. So, wait lang. Pakita natin to. So, sabi, press the little arrow next to it so this pop-up appears. So, ito, pag kinlik mo yan, may lalabas na long tsaka short position. Pag short position, ano yan, sell. Pag long, ay buy. Now, makikita mo dito, meron siyang number na lumalabas. So, kagaya dito, 92 yung lumabas. Ibig sabihin, 9 pips siya. Yan yung sukat, distance from the entry price to the stop loss. Entry price to the target profit. So, pakita natin sa actual. For example, ito, ano ba tayo? So, kunwari, ano bang trend to? Hanap tayo sa gold. XAU, USD. Ba't walang gold? Wait lang. Ba't wala XAUUSD. tayong XAU, USD? Ayan. Ay, natipihit na to eh. So, kung kunwari lang, hindi pa to natitipihit. At nag-enter tayo ng trade here. Tapos, nilagay mo yan dyan. Nilagay mo to dyan. Ayan. So, makikita mo na ayan. Makikita mo dito na one, i-disregard mo tong last number. So, 1,008. 1,008? Ang layo niya, no? So, ito naman, 200. Ang layo ng ano niya. Ang layo ng ginalaw ng gold. Anyway, so, ayan. Yung pips, ito po yun. Nakikita nyo tong distance na to. To. Apa. Yung 10,083. 10,083 points or 10,083 pipet. Kapag po pips, tatanggalin mo yung last digit. So, ano siya? 1,008 pips. Grabe, no? Ang layo ng ginalaw niya. Ito naman, 2,272 points or pipet, ang tawag doon. In pips, ano siya? 227. So, para i-calculate mo yan, actually, ang hirap calculate yan eh. Pabalik ka dito, oh. Ika-calculate mo siya ng ganyan. Kaya ako nagka-calculator eh. Dito na lang tayo sa exercise. Ang hirap i-explain nun eh. So, dito na lang. Ayan, para mas konti yung digit. So, sabi daw dito, kapag 92, yung nakita mong number dito, 9 pips siya. Medyo malaki yung galawan dun sa gold talaga eh, kaya may mga nasusunog. Pero mo, sa 5-minute time frame, ganyan yung ginalaw. Hmm. Kaya talaga susunog ka dito kapag hindi ka hindi ka naglagay ng stop loss eh. Oh, ang laki ng galaw niya, 1,000.
nakikita mo yung distance gumagalaw, yung sa tabi ng amount. So, yun yung pip. Ruler, pag sinukat mo, Ah, yan o, parang, ayan, ito isa pa sa ruler. Itong toto ruler siya para masukat mo kung ano yung distance mula dun sa entry price papunta dun sa TP. O, ayun nga. O, ang taas. 1,021 pips siya. So, ayan. Ngayon, ito yung tanong. May exercise dito. If the SL is 9 pips, ito 9 pips. How much are you risking if you enter 0.09 lot? Given na ang 0.01 lot size ay 0.10 cents per pip ang nire-risk mo, ano ang sagot? Naku po, may math dyan, ma'am. Practice nyo nga. check ko nga dito. 0.09 lot size. Gamit ka ng Tapos, calculator. if this is 9 pips. 9 pips yung ginalaw or 92 points. 9 pips yung stop loss. How much are you risking if you enter 0.09 lot size? So, para makompute yan, so sabi dito, ang 0.01 lot size ay 10 cents per pip. Eh, ang lot size natin ng 9. So, 9 times Point, 9 na 0.01. 0.01 times 0.10 equals 0.90. 9, So, 90 cents. 90 cents sa 0.09 lot. Kaya lang, per pip yun. Okay? So, 90 cents per pip tayo. And 9 pips yung stop loss. So, 90 cents times 9 pips ay 8.2. 8.1 ata. Mag-calculator tayo para Sagit madali. po ah. So, 0.01 daw, tapos 9 na 0.01 kasi 'di ba 0.09 lot size. Okay. Times 9.81 81 cents. ang ating nare-risk sa trade na iyan. Tama ba? So, view. Ayun. So, kapag naman one lot ang tinrade mo, bawat galaw nung pip na yan, ito, bawat galaw, $10 ang pwede mong kitain or matalo kada galaw nung pip. Or, nakakalito din kasi yung pip din eh, sa newbies eh. Kasi sa Forex kasi, pakita ko yung actual. Sa Forex kasi, meron tayong 5 decimals. Sa price. I hope naintindihan niyo yung pip-pips na yun. Kailangan lang sigurong i-practice. Oo, Yung conversion siguro yung nakakalito pa. oo nga eh. Hindi ko alam pa paano ko siya pasisimplin. Parang feeling ko, naintindihan ko, pero feeling ko sa inyo hindi eh. Kasi kahit nung newbie din ako, hindi ko maintindihan yung mga ganyan-ganyan. Ito, kunwari sa euro. Kapag kunwari ito yung point. Pag gumagalaw tong ikalas na to, point or pipet siya. Point or pipet. So, yung spread nito, 10 points or 1 pip. Pag sinubtract mo yung feeling ko alien na yung mga sinasabi ko. Naiintindihan niyo ma'am yung spread? Difference ng sell tsaka Yes, buy? pa yung difference and buy up po. Ayun, buti nagigets niyo ako din. So, yun yung spread. Ano pa ba ang sabi dito? Next.
Yung PowerPoint natin nawala na. Ma'am, dito nakuha niyo 'to? Yung pagka-calculate? Kasi kung di niyo nakuha, mag-calculator tayo. Kasi ako rin nalilito ako dito, eh, kaya talaga calculator ako. Yun. So, sa newbies dahil Ka-calculator din. for sure overwhelming 'yan. Sabi ko, "Paano ba yung pip-pip na yan, lot size?" Eh, kagaya nga ng ano, kay Manara, but puwede mo namang padaliin, mag-calculator ka na lang. Yun. Kaya yung mga newbies hindi sila nagka-calculate kasi ang complicated. Kaya buti na nga lang, yun, meron ng calculator doon sa ating platform. So, ayan, how to place trades with Manara. When Manara calls out a buy in the buy zone, take the trade. Kapag sabi niya sell sa sell zone, take the trade. Kapag kapag Manara calls out a buy in the sell zone, don't take the trade. And ganun din dito. Ibig sabihin lang yan, magbabuy ka kapag uptrend. Pag wala siya sa buy zone at hindi siya uptrend, wag mo siyang iti-take yung trade na yun. Okay, sabi dito, to find the buy zone and sell zone, you must identify the trend of the markets. Is it an uptrend or downtrend? So, para malaman mo yung mga trend na yan, meron tayong training doon sa ECA. Meron din doon sa nung nag-webinar po ako. Para lang maintindihan paano yung uptrend kapag nag-connect ka ng dalawang lines na ng lines sa mga dulo. So, kapag nakakita ka ng pataas, lower lows, higher lows, it's uptrend. Pataas ng pataas yung mga dulo. And higher highs, pataas ng pataas siya, it's uptrend. So, nasa buy zone siya. Ibig sabihin, pwede tayong mag-buy. Okay, kapag naman downtrend, nagfo-form to ng lower highs and lower lows. So, nasa sell zone siya. Pag nag-drawing ka ng trend line, okay, nandun siya sa sell zone. So, ayan. So, i-check mo if nasa zone ba siya. Okay, so sabi dito po, on an uptrend or bullish, you must find two or more higher lows. 1, 2. So, ayan, pag kinonect mo yan, di ba? Tapos sabi niya dito, mag-buy tayo. Nasa buy zone siya. So, pwede natin i-take in trade na to. Pag sa downtrend naman, you must look for two or more lower highs. Lower highs. So, nung nagsabi siya na mag-sell ka, overall, nasa downtrend siya, we can take this trade. So, ayan. If you cannot find the trend, kagaya nito, magulo, di mo alam kung saan patungo yung market, wag kang magte-take ng trade. Sabi nga, trend is your friend. So, sobrang dami naman ng trade dyan. Abang ka lang ng magandang setup. So, yung pagmamonitor ng chart, yan ang trabaho ni Manara. Tayo, i-validate na lang natin kung alin dyan yung may mataas ang chance na okay ang trade. Okay i-trade. So, for example, hanap tayo real time. So, ayan, sabi dito kay JBP, JPY, pwede tayong mag-sell. So, paano mo nasabing sell siya? Kasi gusto natin bumaba yung price. Ayan, yung target pababa. So, sabi dito, sell. Kasi yan yung arrow niya, red, pababa. So, sell siya kapag yung risk reward niya is 3.5. Ibig sabihin, kapag mag-risk ka ng 1%, ang panalo mo 3.54%. Pag nag-risk ka ng 10% ng fund mo, ang reward mo naman, 35% ng capital mo. So, mas malaki yung i-risk, mas malaki ang reward. Mas malaki ang reward, mas malaki ang risk. Pero ako, doon muna ako lagi tumitingin sa risk. Dati doon ako sa reward eh. Sabi ko, kumikita kami, 20%, 30%. Laki lot size. Pero hindi ko na ganong na-imagine yung risk pala. Kaya ngayon, bago ka tumingin sa reward,
lagi mong tignan muna yung nire-risk mo. Basta yun talaga pinaka ah, susi para po magtagal kayo sa forex. 'Pag hindi niyo yun sinunod, for sure sunog po yung aabutin ninyo. So ayan, dito po sa sample na 'to, ayan, kung nag-place tayo kanina dito ng trade, running profits na siya papunta sa TP1. So hindi na tayo makakasabay diyan unless mag-place tayo ng pending order. So, ilang beses niyang ni-retest, bumalik-balik siya doon sa zone. So, pupuwede pa tayong mag-abang ulit if ever bumalik pa siya ulit dito. So, right now, nakapasok na siya. So, puwede ka mag-trade. And, ayan. Ah, para para masabi mong it's okay to place a trade dito, check natin yung sinabi doon sa PowerPoint kanina na check mo muna kung uptrend or downtrend ba to. So, zoom out mo siya. Downtrend. Zoom out. Actually, wala siyang clear trend. Wala siyang clear trend. Is it uptrend or downtrend? Wala. Wala siyang clear trend so far. So, pwede mo siyang i-take yung trade because nasa ano siya, nasa resistance, but hindi mataas yung chance na tama yung trade na Mm. to dahil wala siyang clear trend. Okay? So, um, may risk sa trade na to because hindi niya nasunod yung rule na tinuturo sa atin na magse-sell lang tayo pag downtrend. So, kahit yung bata, 'di ba, pag tinanong mo, ano bang nakikita mong direction? Pag siya hindi niya masabi na pababa yung presyo dito, ibig sabihin, oo nga, hindi yan downtrend. Kasi kita mo, pag kinonect mo yung mga tuktok, mukha ba siyang downtrend? Mm. Hindi. So, wag mo ititik yung trade na yan. So, hanap ka pa ng iba pang mas okay. So, eto, natipihit na siya. Kung nag-place tayo kanina, ayan, natipihit siya. Pero check natin. Ano yung overall trend niya, ma'am? Anong overall trend niya nakikita mo? Pang bullish ba yung term yan? Hindi. Anong trend po tawag dito? 'Di ba may dalawang higher lows? This is an uptrend. Uptrend po. Oo, uptrend siya. So, nagsabi si Manara na mag-buy. Ano yung nangyari? Tama yung signal niya, 'di ba? Oo. Kasi Oh, tama so, po 'di ba uptrend is buy zone, yun yung tinatawag na bullish? buy zone. Oo, bullish. Gusto natin mag-buy. Nakakakita tayo ng ilagay mo, higher low. Higher low. HL. Ay, wait lang. HL. Higher low. Ah, Higher high. Higher high. Pag nakakita ka ng higher low at higher high, ibig sabihin uptrend yun. Pag nag-connect ka ng mga tuktok at saka dulo, makikita mo higher high. Ayan. So, with just one look, pag nag-drawing ka ng trend line, oo nga no, ano siya, uptrend, nasa buy zone. So, pwede nating sabayan yung signal ni Manara na yan. So, next, hanap pa tayo. Real time. Dito tayo kay monitor. So, sa monitor kasi, pwede mo makita yung incomplete tsaka complete pattern. Pag sinabing incomplete, pag sinabing incomplete, hindi pa niya na-reach yung point D. Hindi pa siya bumababa dito. Ayan o. Yung point D na yan, baka taka kayo, saan ba nalalaman ni Manara bakit dyan yung point D? So, yung mga points na yan, it's based on
tawag 'to, Fibonacci. Fibonacci. Alam mo ba yung Fibonacci? 'Di ba Fibonacci. yun yung Fibonacci series? Parang lahat Yung daw ng i-a-add yung lahat daw yata ng bagay sa mundo may kinalaman dito sa Fibonacci na 'to. Oo, kahit sa mukha, sa 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 mukha natin, sa mga bagay-bagay, related yung Fibonacci number. So, in-apply din yan sa chart. Sa charting, Fibonacci retracement. Search mo na lang about Fibonacci. Pero para hindi na nga tayo mag-compute na yan, yung mga numbers na to, yan yung Fibonacci. Para hindi na nila tayo pahirapan, ayan, si Manara na yung naghahanap ng mga Fibonacci points na yan. So, pwede tayo mag-abang pag pumasok siya dito sa gray area. Yung gray area na yan, ma'am, yan yung zone kung saan tayo pwedeng pumasok. Price zone, entry zone. So, incomplete pa yung pattern. Pwede mo abangan kung, kunwari, busy ka, hindi mo matututukan, pwede ka mag-place pending order. Punta ka dun sa platform natin. Asa na ba yun? Yung Miss platform natin. Janice, may question lang po ako. Nag-check din ako dito. So, yung nagmo-monitor ako and then dito nakalagay complete. So, meaning hindi na siya good iti-take na trade or sorry, di ko kasi sure ano yung complete at incomplete. Sige. So, eto, punta tayo sa complete. AUD, USD. So, sabi dito complete. So, ayan, may running profits na sana siya. Kaya lang bumabalik siya dito. Pwede pa Mm, tayong sumabay if bumalik siya sa zone. Pag bumalik siya dito sa gray area, sige pwede po. tayo, so kunwari ito, actual, nakita natin, pwede po tayo mag-abang na ng price anytime, anywhere between this price zone. So pupunta ka ngayon kay broker, ilalagay mo na yung entry zone mo. Order at 64 64 0.64544. Ano ba yung account natin? Ano yun? AUD USD. Yan, punta tayo kay AUD USD. Hmm. So, hoop, Ate Jelly. Ayan. So, ito, si AUD USD daw, pwede tayong sumabay dito. Pero check muna natin, is it downtrend or uptrend? Ma'am, anong sagot dito? Downtrend or uptrend? Yung ngayon, downtrend, di ba downtrend? Downtrend. Kasi, Downtrend siya. So, nasa sell zone something. so, yan. Downtrend siya kasi nagpo-form siya ng lower highs saka lower lows. So, kapag sasabay tayo, kunwari, ay, ngayon ko lang nakita, sayang, di tayo nakapasok doon. So, pwede pa, mag-wait tayo na mag-retest. So, dito gusto natin pumasok at 6, 4, 5, 6:30. So, place tayo ng trade dyan. Ang meaning po sa hindi pumasok, miss, is nalagpas na yung parang suggested entry price natin, parang ganun. Oh, nandito na Ang yung selling price na yan price. eh. Mm. 64492 na siya, yan o. Nandito na siya. Ito na yung presyo ngayon. Sabi, dapat dito tayo sa gray area. Which is, ito o. Nakikita mo yung price gumagalaw dito. Apa. Yan. Sabi daw, dito tayo magpe-place ng trade anywhere between this gray area. So, pwede tayong pumasok at 64541. 64550.
Yan. Hmm. So, closing condition. Kapag TP1, yan, type mo lang. 0.64295. So, yung stop loss naman, 647. 0.4744. Minsan gaganyan lang siya. Ayusin mo na lang. 647. Ayan. So, kapag tama na, check mo kung tama yung mga details. So, dito pa lang, makikita mo, kapag cent account, talo ka ng 1 cent. Pag classic account, talo ka ng $1.94. Kapag tinasa mo yan, pwede kang manalo ng $15, matalo ng $11. Or 15 cents, 11 cents. Okay? So, if you will place this trade po, kiklik mo lang yan. Sell. Tapos na siya. Hintay mo na lang dyan. Tapos back to work ka na. Hayaan mo na lang yan. Bahala na yung market saan siya pupunta. Pag natalo siya, okay, the moment na pinindot mo yung sell button, alam mo na, okay, pwede ako matalo ng ganito. Mm. Yung buo na yung loob mo. Ganyan lang sa Forex. Kailangan pahabain mo yung ano mo, buhay mo, yung PC ng iyong fund. Kaya mo ubusin. Risk only 1 to 2% per trade. So, pag yan, tinrade mo to, hayaan mo na siya. Hanap ka pa po ng iba pa. Hanap pa tayo. So, yan, kunwari, nag-take tayo ng trade dyan. Check pa tayo dito. GBP, JPY. Ay, actually, higher time frame mas maganda. Mas malaki yung chance na tama kaysa sa mga M5. Because mas maraming tao Ay, sa ang mga maliliit. mas maraming tao nakatingin doon. Tsaka, yun, kasi ang bibilis kasi no 5 minutes. Pero pwede yun basehan ng mga scalper. So, ito AUD Ano po US. yung scalper, Miss Janice? Nakikita ko lang siya sa mga GC, yung nagsa-scalping ka ba, ganun? Yun yung scalping, yun yung, kung baga dito, ah, kung baga sa time frame, kapag po mas mataas yung mas mataas po yung time frame, mas malalayo yung price na yung mga target natin, parang mas malaki yung pwedeng kitain kasi mas malalayo yung pips, Gap. distansya. Pero kapag po kayo sa M5 nakatingin, hanap tayo ng M5. Mas maliit, mas mabilis tayong makakapag-close ng trade para po to sa Mm. mga mainipin, kagaya ko. So, kung kunwari niyan, bawat bawat galaw niyan, 5 minutes po yung candles na yan. So, yung scalper, naghahanap po yan ng mga entries kung saan makakapag-earn tayo ng dollars within few minutes or seconds lang. Like, For ito. beginners, Miss Janice, kasi for example, like us, yung 5 minutes is very short for us to, decide on things. So, ano yung recommended na parang duration? Usually 15 minutes, ganun? Or to Pwede ka 5 minutes? pwede ka for practice ng demo. Masarap mag-scalping eh. Sige. Pero kailangan mo nakatutok. Tutok ka sa chart. Pag busy kang tao, day trading, yung mas mataas ng time frame. Kasi hindi mo naman kailangan mag-trade ng maraming beses sa loob ng isang araw. Iwan mo lang siya, kagaya ng ginagawa dun sa Manara Trade and Ideas, 'di ba? 1 to 2 trades a day lang 'yan. Pero yung mga take profit niya malalayo. Ang mga scalper po, pakitaan kita ng real time. Ang scalper, for example, dito sa trade na to,
Uptrend siya. Currently uptrend siya, eh. Hanap tayo ng Mm. ang scalper nakatingin yan sa M1 tsaka M5. Titingin muna yan ng trend sa higher time frame bago siya maghahanap ng entry zone sa lower time frame. So, dito, wait lang. So, currently, downtrend siya sa M30. Hmm. Downtrend. So, nakita mo, nasa sell zone siya. So, pag nalaman mo sa higher time frame, kasi ganun yun eh, hahanap ka ng overall trend sa higher time frame, tsaka ka papasok sa lower time frame. So sabi dito, it's nasa sell zone siya, so kailangan maghanap lang tayo ng sell trades only. So punta ka sa M5, check natin. Ayun, tumama na siya dito sa tuktok. So punta tayo kay M1, hanap tayo ng trade setup. So ito na yung M1 chart natin. So, pwede kang mag-decide base sa patterns, sa candlestick pattern, base sa indicator. So, pwede nating lagyan niya ng RSI, CCI. Yun lang naman yung basic. Eh. O kaya stochastics. Ma'am, nakakasabay pa? Or Yes po. na-overwhelm na? Nakakasabay pa. Yan. Yung mga scalper, may mga indicator na ginagamit na pang-confirm. Confirmation na, okay, pwede tayo mag-place ng trade. Kunwari, hindi ka agad-agad magbabay o magsisell hanggat, kunwari, ito, sabi ko, ang strategy ko, kunwari, sa pagsascalp, magsisell lang ako kapag si RSI is above 70. At saka si CCI is above 100. Kapag hindi pa yun tumungtong doon, hindi ko iti-take yung trade. So, mag-aabang ka. Yung mga scalper, nakaabang yan sa mga indicators nila. So, kapag hindi pa niya nare-reach iyon, hindi yan magpa-place ng trade. Or, pwede ka naman, kunwari, nakita mo na yan, malapit na siya o ma-reach doon. Pwede mong mag-abang ka na lang dito, like, at the price. At the price, gusto kong mag-sell at the price dito. Bakit dito? Kasi ayan yun, ang daming beses siyang umakyat sa resistance na to, 'di ba? So, pwede mo masabi, okay dun sa 5 5869. 5869 ako magse-sell. 5869 ako magse-sell. Tapos, iko-close ko kapag nag-blue na, pag kumita na. Yun, ganun yung mga scalper, hindi sila naglalagay ng SL. Kaya karamihan nasusunog. Kasi, inaabangan nila na may konting blue lang, may konting kita lang, ika-close agad nila yung trade. Pero pwede yun, basta always set an SL pa din. Kasi nga, pag hindi ka naglagay ng SL, sunog po yung aabutin talaga. Hmm. 5874. 5874. 5874. Tapos kunwari dito, 5864. O tingnan nyo to ma'am, dahil nasa M1 time frame tayo, maliit lang yung movement. Base kasi yung chart natin, minute chart. Kaya kahit 0.1, let's say classic account to, maliit lang yung talo. 'Di ba ma'am? Kasi nasa minute time Hmm. frame lang tayo eh. Diyan lang tayo nakatingin. Pero actually sa minute time frame, uptrend siya eh. Oh. So, magse-sell tayo kapag nasa tuktok ka na lang siguro. Kung ako siya, magse-sell ako pag nandito siya. Pag na-reach niya tong tuktok na to. Kasi base sa trend line, ano siya eh,
currently uptrend yung M1. Gets niyo siya, ma'am? Apa. Yung mga scalper naghahanap sila ng points. Papasok sila kapag magba-buy sila dito, magse-sell sila do'n, babuy dito, se-sell sila do'n. Nag-aano sila, pumapasok sila within few minutes, ka-close sila din agad. Pero ginagawa nila 'yon, um, binabase nila sa overall trend sa higher time frame. So kagaya kanina nalaman natin, this is downtrend, 'di ba? Downtrend siya. So hahanap ka lang ng sell trades only. Okey po. Understood. Yan, ito yung mga M1, yun yung mas maliliit na So, candle. parang sa shorter kahit let's just say, uptrend siya sa in a minute movement, pero sa buong let's just say mga longer period ay pa-down siya. So, meaning mas better na magse-sell ako rather than buying. Hahanap ka ng sell trades only, oo. Like, pupwede ka, I mean, paano ba kung sasabihin? Hahanap ka na ng puwesto kung saan ka, papasok. Like, yun nga, nalaman natin na sell tayo dapat dahil downtrend sa overall, higher time frame. So, dito Hmm, kahit na uptrend siya, opo, ang hahanapin mong puwesto is dito ka sa sell. Yung sa resistance, magse-sell ka. opo. But, actually, sa totoo lang, ang mga scalper, wala silang pakialam sa higher time frame, yung iba. Doon sila kung anong Hmm, nangyayari. Oo, actually, dito, sa nakikita kong trend dito ngayon, pwede pa rin ikaw mag-buy kahit naka-sell zone. Kasi wala, ang scalper, minsan, wala namang pakialam sa news. Yung mga high nagte-trade impact news. I mean, sa fundamental. Sa fundamentals. Sa mga high impact news, ay may mga pakialam din ng mga scalper kasi yung mga iba diyan, nagpa-place sila ng dalawang pending order. Kung alin yung ma-hit doon sa pending order, yun. Kaya lang may risk din yun kasi minsan na lumalaki yung loss because of the slippage. Ayun pala yung slippage na limutan kong sabihin. Slippage. Kahit na na-calculate mo na ang talo mo ay 1% lang, but because of the slippage, biglang tumalon because of the news, ano Hmm, man ang dahilan, na dapat ang talo mo lang is 1%, ang nangyari 10%. Yung talo mo, mas malaki because of the gap. So, yan yung mga risk po sa forex na wala tayong control dyan. Kaya talaga, dapat conservative ang lot size para sa mga ganyang scenario. So, kami, naranasan na namin yun. Uy, ba't ganun? Trade namin 1 to 2% lang yung risk. Bakit kami natalo ng 10%? Anong nangyari? So, yun, nagkaroon ng slippage. Ayun. So, may natutunan ba, ma'am? Sobrang overwhelming ba? Yan ang risk. So, yun, ma'am, ang mga scalper meron naman po. Try ang ko mga sigurong mag-practice. practice. Yan. Ang mga scalper, naghahanap sila ng mga mabilisang kita. Yan, so, either dito lang sila sa mga support and resistance. Yan. O kaya dito sila bumabase sa mga signal ng RSI, CCI. O tayo sa Manara. Ayan. Nagsasabi naman siya eh. So, check mo na lang kung uptrend or downtrend. Yun na lang yung magiging ano natin, trabaho. Double check mo lang if valid dun sa sinabi na rules. Ano nga yung rule? Ano Dapat nga? 1 to 2% lang ng yung itit per trade.
yung rule. Ito yung titingnan natin. 'Pag uptrend po, buy zone siya, so bullish. Tapos 'pag sell zone, downtrend siya. Ayun, yan po. Oo, magse-sell tayo sa downtrend at magba-buy tayo sa uptrend. 'Pag walang clear trend, don't take the trade. Yes po. Yan. So, ito yung kapag sa MT5 tayo magte-trade. So, pwede nyo ilagay yung stop loss, take profit. Ito yung mga lot size. Kaya lang, yun nga, hindi natin nakakalculate. Mm, Oo. But, pag-practice nyo din mag-place ng trade sa MT5 because doon sa chart sa MT5, you can easily drag and drop yung mga trades. Pwede tayo maglagay ng buy limit, sell limit. Practice, ma'am, para magamay. Yun lang talaga solusyon yun. Practice. Pero yung sige po. pagka-compute, kapag nakapag-place ka sa MT5, pwede mong i-compute din doon kay calculator natin. Para lang may idea po tayo sa pwedeng matalo o mapanalunan. So, ayan. Here is an example of when Manara is indicating a buy, we are given two targets above the entry price. So, sabi dito kay Manara, mag-buy daw. So, green, buy. So, nasa buy zone siya. So, ika-copy mo lang yung entry price. Yan, pwede pa tayong mag-market execution. Yung, hindi mo na kailangan ika-copy yung entry. Pwedeng, ano ka na, buy ka na agad. Because, nandun pa siya sa gray Gray area. area. Yes. So, pwede ka na mag-buy agad. And then, ilalagay mo na lang yung stop loss. Ito, copy mo yan. Take profit. So, ayan. But, yun nga, hindi mo alam kung magkano yung kikitain mo. So, kapag dito ka naglagay, pwede mo i-compute manually din based on the pip. Yung kanina tinuro, ika-calculate mo yung distance. Ayan. Pero ako tiyatamad ako kaya calculator. Calculator na lang. So, yun lang. Ito pala, access niyo yung economy na ECA kasi nandun yung nandun na lahat eh. Masasabi mong sulit yung course kapag inaral mo siya talaga. 'Di ba? So, ayun lang, ma'am. 2:30 na pala. I-upload ko, ma'am, yung screen na to. Ay, andyan pala sila, Sir Louie, tsaka Ma'am Irene. Baka meron Siya kayong si dagdag. One Piece. Si One Piece, si Ma'am Irene from Dubai. Sir Louie, taga saan kayo? Sir Louie. Baguio. Baguio. Hi po. Sino ang leader ninyo po? Enroller. Wala. Nag in-enroll ko yung sinend mo. Okay. Ako po yung enroller. Okay, ako pala. Ayan. So, may natutunan po ba? Meron kayong questions? Bago natin para masagot, bago ko i-close. Coach, may question lang po ako, Coach. Sige po. Open to your cam. Yes po. Kasi yun doon po sa ano ko po, doon sa binibigay na signal ni Manara, hindi ko po kasi ma-open po. Paano po yun, Coach? Paano hindi mo po ma-open? Signal ni Manara? I mean, ano ba to? Paano ko ba to explain? Di ba po nakakonik po yung Manara natin po doon sa Telegram? Yes po. Tapos hindi ko po siya ma-open. Lagi po pag inaano ko siya, safe, ano ba to? Patingin nga po natin. Wait lang po. Hindi mo ma-open sa Telegram or sa yung Telegram Sa web, sa for web. example po. Opo, hindi ko siya ma-open. Pero yung economy na open nyo po. Opo, na-open ko po. Ayan po siya. Pakita ko lang. Ayan po siya, Coach. Di ba yan po? Ayan. Okay. Opo. Pag in-open ko po siya, hindi siya na-open. Tawag mo na. Ganun Wala. po talaga. Oo, ayaw Hindi. niya. Hindi. Hindi po talaga.
Oo, wala talaga kasi nag-iba kasi sila ng .io pa siya, dapat .best. So, yung i-open mo lang dun is yung picture lang. Picture lang. O kasi nagbago sila ng ng domain imbes na .io. Dati na-open yun but recently siguro inaayos pa nila yan. So, punta ka na lang kay Manara FX. Scanner. Dito na lang. Manara Oo. FX. Okay. Miss Janice, itong Manara Trade Ideas and Sessions, ito yung usually nagbibigay ng si Manara, no? Yan yung mga piling trades na ni ng professional. So, 1 to 2 trades a day lang yan. Okay. Bali, yan yung na-analyze na ng mga Na-analyze na. Sige po. Kaya po yung mga tamad pong mag-aral, kaya pa rin po makasabay sa Forex because mangungopia na lang tayo. Pero kung yun nga, gusto mo rin maging tayo yung kagaya nila, nag-analyze. Yan yung easy Sige po. game. Yan si Manara Scan. So, Ma'am Irene, doon sa scanner, Ma'am doon sa scanner po tayo mag-check ng mga pwede nating i-trade. So, basta make sure magte-trade tayo pag uptrend, buy lang yung iti-trade. Pag downtrend, sell lang. Apa. Okay. Kasi kapag po tinrade nyo lahat ng mga pinifeed ng road, Totoo. matatalo po tayo. Sige po. So, si Forex, it's a game ng ano ba yun? Probability game siya. Hahasain natin yung skill na makakita ng mga setup na may mataas na winning rate. So, by studying yung mga technical analysis, mga indicator, yung mga patterns na yan, tumataas yung chance na tama yung trade natin, doon tayo po pwede kumita sa Forex. Sige po. Kaya set up ko ang pinaka-first po siguro is set up ko yung Manara ko. Kahit lang, para at least, set up ko na lang po mamaya. Sige po. Ma'am, papaalam muna ako at kami ay kakain muna. Thank you so much po. Salamat, Miss Jenny, sa time. Sige po. Mag-update na lang po ako. Okay. And then baka mamayang gabi rin meron din training naman for those who wants to become affiliate. Sa affiliate Okay po. training kay Ma'am Lady naman tsaka kay Coach Gio. So, ayan. And then, may mga nilalatag na rin kami, mga training para mas mapadali po yung nyo, pag-absorb ng mga bagay-bagay dito. Ayan. Schedule Thanks na lang po. sa Calendly. And ito pala, Okay po. may mga tanong doon sa @bitfx chatroom. Doon tayo magtanong para yung mga newbies na mga silent reader, yung mga ibang leaders, makakapag-interact. Para kunwari, busy ako, may mga ibang leader na nandun, they can help you answer your question. And mahe-help nyo din yung mga newbie na yung mga tanong din nila, for sure, parehas din kayo. Ayun. Okay lang magtanong. Thanks po. Sige po. Thank you so much. Sige po. Thank you so much. Bye-bye. Thank you po. Okay po. Bye.